Mga kapatid, it's related no dun sa ating pag-uusapan, dun sa topic na pinrepare ko sa umagang ito. Short lang siya. Diba, parang gusto ko lang din although kanina lang yan sinabi ni Ate Lau sa akin, pero I myself ay na-bless, natuwa ako dun sa video na yon, di ba? At talaga namang parang kapag sinabi mong imposible, di ba, yung mga bagay na imposible, nagagawang posible ng mga nanay. Di ba? So, our topic for this morning, mga kapatid, is pinamagatan kong somehow related dun sa ating video, Super Mom. Okay? Kasi kung hindi, parang kapag tinignan mo, di ba, na parang ang description ng Bible sa mga babae, frail and weak, pero imagine kung ano yung kaya nilang gawin para dun sa kanilang mga anak, para dun sa kanilang pamilya. Kaya talagang masasabi mo na ang aking nanay talaga namang super mom. So binigyan ko po ng meaning itong word na mom, kasi tingnan mo, no, parang siya lahat ang takbuhan na problema nung kanyang teenager na anak na babae, di ba, yung science project nung kanyang anak na batang lalaki. Tapos eto may problema dun sa kanyang toy na niyari ni Doggy, ni Bantay. Tapos yung demands nung kanyang hobby, di ba? Anong itatawag mo dyan? Di ba? Parang talagang super mom. So, ang mom, mga kapatid, siya ay isang master of multitasking. Di ba? Kasi lahat kaya niyang gawin eh. Di ba? So, ganyan ang mga nanay, nagagawa lahat para dun sa kanilang pamilya. Kaya nga, super mom eh. Di ba? So, karapat-dapat lamang na talagang sabihin natin na bigyan ng galang, bigyan ng respeto, di ba, yung ating mga nanay. Pero karamihan ng mga kabataan, they parang nakakalimutan nila na magpasalamat. Di ba? Parang magsabi dun sa kanilang mga nanay na, Mom, I love you for all the things that you have done. Di ba? And all the things that you are willing to do for me. Thank you. Di ba? Salamat. Di ba? So, mga nanay lang ang makakagawa ng mga ganyang bagay. Kaya nga mga super mom sila. Meron ako isang nabasang article. No? Ito ay sinulat ni Irma Bombeck. Ito yung second time na mamimit ko itong author na to, itong writer na to. The last time, meron siyang quotation na ginamit ko na rin dito sa church. Ito yung parang quotation niya na at the end of his life, ang sabi niya, gusto niya haharap siya sa Diyos na lahat ng skills, lahat ng gifts, lahat ng talents na bigay sa kanya ay na-release niya. Na-maximize niya. Di ba, nagamit niya yung mga talents, yung mga skills na bigay sa kanya ng Panginoon. So, it's an article about moms, kung paano kinreate ng God ang mga mother. Tingnan po natin, basahin natin. Bago pala yon, eto muna. Okay, eto muna. Sabi niya, a human body can bear only up to 45 del. Parang panukat to eh. Diba? Yung del, unit of pain. 45 del or unit of pain. Yun lang daw yung kayang, sa Tagalog yung bear, parang batahin, kayanin na pain ng katawan. 45 del. Or parang measurement ng pain. Yet sabi niya, at time of giving birth, a mother feels up to 57 del or unit of pain. Ibig sabihin, it's more than dun sa kayang batahin. Di ba na, anong tawag dito? Sakit ng isang tao.
Di ba? Kasi only 45 del 45 del or unit of pain. Pero, kapag daw nanganganak siya, ang nararamdaman niya ay 57 del or unit of pain. Di ba? So, imagine yung pain na kayang i-bear ng isang nanay, di ba, para dun sa kanyang anak. Di ba? Yung kaya niyang tiisin. Ibig sabihin, parang si goes yung sinasabi ng Bible na extra mile. Di ba? Extra mile of pain para lang mailuwal yung kanyang sanggol. This is, sabi niya, similar to 20 bones simultaneously getting fractured at one time. Yung 57 del of pain na yon. Equivalent to 20 bones, no, sabay-sabay na fracture minsanan. Ang sakit mo, di ba? Yung isang bone lang, di ba? Eh yun nga lang, daliri mo lang, di ba? Imagine yung pain na nararamdaman mo. So, i-equate mo pa yun dun sa 20 bones getting fractured at a time. So, can you imagine it now? Sabi niya, the mother's pain and love. No, kahanga-hanga no? Kahanga-hanga ang pagkaka-create ng Diyos sa mga nanay. Kaya merong nag-define, hindi naman to si Webster, binigyan niya ng definition yung word na mother. Ito yung kanyang definition. Mother, mujer. Mother, noun. Sabi niya, someone, basahin nga natin. Diba? Ganun yung mga nanay, di ba? Ang tatay, kapag medyo nagkasala sa kanya yung anak, medyo matigas kasi ang di ba? Di ba? Ang tatay, ang lalaki. Madalas ang nagtatakwil yung yung tatay, di ba? Pag nakagawa ng mali, diba? Pag merong nagawang mali yung anak, minsan yung tatay kapag hindi nakapagtimpe, bugbog sarado yan. Pero habang namamalo yung tatay, sino yung umaawat sa kanya? Madalas, si nanay. Kaya nga sabi niya, ang definition niya ng mother, someone who will love you unconditionally till her last breath. Minsan sinasermonan ko yung nanay ko kasi parang, yung isang kapatid ko na medyo pasaway, sabi ko, paulit-ulit mong tinutulungan yan kapag i-invest na, alam mo yon, may pamilya na't lahat, kapag nangailangan ng pera, ang takbo laging sa nanay ko. Diba? Sabi ko, dapat ikaw na nga nagbibigay sa nanay. Ikaw pa ang nanghihingi ng pambaon, matrikula, etc., etc. Diba? Yung nanay ko minsan nabubuisit na nga ako. Nabubuisit ako minsan. Ano ba? Parang kinukonsinti nyo Parang every time na lang nawala siya, tatakbo sa inyo, tapos bibigyan nyo, di ba? Sabi niya sa akin, hindi ko matiis Hindi ko matiis So, hindi ko yun maintindihan. So, talagang hindi ko yun maintindihan kasi nanay lang talagang nakakagawa nun. Diba? Kasi ang lalaki, medyo tough ang lalaki. Pinagbigyan ka ng 1 beses, 2 beses, sa susunod, hindi ka na pagbibigyan. Pero ang nanay, sabi niya, ang definition niya, she will love you unconditionally till her last breath. Iba yung pagkaka-create ng God sa mga mothers. No? So, tingnan natin to mga kapatid. Agree ba kayo dito? Generally speaking, di ba? Kasi hindi naman lahat ng nanay ganyan, di ba? Pero in general terms, di ba? Generally speaking, kapag sinabi mong nanay, yun yung kanyang katangian. No? Yung talagang sobra-sobra kung magmahal. Okay? So, eto na, yung article. Excited lang ako, nabanggit ko kagad.
Okay, ito yung article ni Irma Bombeck, When God Created Mothers. Sabi niya, when the good Lord was creating mothers, He was into His sixth day of overtime. Nag-overtime pala si Lord nung i-create niya yung mga nanay. Talagang medyo extra special. Sabi niya, when an angel appeared and said, you're doing a lot of fiddling around this one. Ano yung fiddling? Fiddle. Parang pakikialam, ano sa Tagalog yun? Yung mga mahusay sa Ingles. Fiddling. Sige, yun na yun. You're doing a lot of fiddling, sabi nung angel sa kanya, around on this one. And the Lord said, have you read the specs on this order? Specs ng mother, parang computer lang may mga specs na ginawa si Lord nung i-create niya yung mother. Sabi niya, she has to be completely washable but not plastic. Pinag-uusapan namin ni Agnes yan. Tinatry kong pumunta dun sa mind ng author para maintindihan yung ibig niyang sabihin. O nagpapatawa lang siya. She has to be, sabi niya, completely washable but not plastic. Kasi pag sinabi mong washable, reusable, di ba? Pwede mong magamit ng parang paulit-ulit. Parang ganon. Pero hindi siya plastic. Ibig sabihin, yung ginagawa ng isang nanay ay talagang likas. Parang taos sa kanyang puso. Tunay, it's genuine. Hindi plastic. Pakitignan nga yung katabi natin. Mukha bang plastic? Hindi naman. Okay, genuine ba? Orocan? Ano ba? Anong brand? Orocan? Tupperware? Ano ba? Anong klaseng plastic? Monoblock? Okay. Sabi niya, have 180 movable parts, all replaceable. Ano kaya ibig niyang sabihin doon? Have 180 movable parts. Siguro parang multitasking, di ba? Ibig sabihin, marami siyang kayang gawin. Okay? Run on black coffee and leftovers. Parang kinakain niya yung tira-tira. Parang yung sabi mo, no? So, pag magja-Jollibee yung mga bata, anak, Jollibee tayo. I-order yung mga anak niya. Nay, tay, kayo, anong order nyo? Marami naman kayo matitira eh. Yun na lang yung sa amin. Na parang ganun, di ba? So, ang ibig sabihin, tsaka, tingnan nyo, pagdating sa bilihan ng damit, bilihan ng gadget, sino inuuna ng mga nanay, ng mga magulang? Di ba mga anak? Tapos, yung pinaglumaan ng anak na 3310, yun ang sa kanya. Di ba? Yun sa kanila. So, imagine yung sacrifice na yon na ginagawa ng mga nanay, di ba? Ng mga magulang para sa kanilang mga anak. Okay? So, bago bumili ng bagong brief yan, iisipin muna, di ba? Kaya, brief ba o yung panty ng nanay, di ba? Minsan mga bulaklakin na eh. Alam niyo yung bulaklakin na? Hindi na nga makabili kasi bago isiping bumili, di ba? Binibigay muna dun sa kawawa naman, di ba? Kawawa naman yung mga nanay. Sa mga tira-tira na lang eh, no? Anak, meron ka pa bang tirang dyan? Yung binili ko sa iyo na isang dosen ng panty, meron ka pa bang tira diyan? Sa akin na lang yung tira. Okay. So, have a lap, sabi niya, that disappears when she stands up. Hindi ko maintindihan yon. Have a lap that disappears when she stands up. Ang ibig sabihin kaya niya doon. Hulaan nyo na lang. Sabi niya, a kiss that can cure anything from a broken leg to a disappointed love affair. No? Yung sabi nung kanina, yung nag-offer ng job na parang may pagka-doctor, physician, di ba? Yung hinahanap niya,
Diba? So, a kiss, sabi niya, that can cure anything. Diba? No? Natatandaan mo nung bata ka, diba? Tumatakbo ka, nagalusan ka, tapos takbo ka sa nanay mo, Nay, Ma, nagalusan ako, oh. Sabi ni nanay mo, akin na anak, halika. Hihipan ko lang yan, tapos kikis ko. Diba? Hinipan. Tapos kinis. Masakit pa ba, anak? Ay, hindi na po. Hindi na. Galing mo talaga, Ma. You're the best. Love you. Ganun ka pa, di ba? So, a case that can cure anything from a broken leg to a disappointed love affair. Di ba? Broken-hearted ka. Usually, ang mga bata, ang mga anak, kapag broken-hearted, hindi kay tatay nagpupunta eh. Tama? Usually kay nanay. Kasi alam nila, kasi pag lumapit kay tatay, kasi iniwan ako ng girlfriend ko, bihira ka. Upakan kita dyan eh. Bakla ka siguro, no? Hindi naman. So, ganun, di ba? So, lumalapit siya kay nanay. Okay? Kasi, knowing na ano man yung parang i-open niya kay nanay, maiintindihan siya. Tama ba yon? Tama ba yon? O panahon ko lang yon. Hindi na ngayong panahon to. Kasi parang ngayon, sinasabi natin, di ba na yung mga kabataan eh. Okay? And 6 pairs of hands. Diba? 6 daw na pares ng, diba? Para lahat kayang gawin. Ma, yung naplansya na ba yung damit ko? Ma, nalabhan na ba yung polo shirt ko? Darling, yung aking uniforme. Sa yung mga ganun. Nay, yung baon ko, luto na ba? Minsan sabay-sabay yun eh. Kaya kailangan, sabi niya, meron siyang 6 pairs of hands. Okay? Tuloy natin. The angel shook her head slowly and said, 6 pairs of hands? No way, sabi niya. It's not the hands that are causing me problems, sabi ni Lord. It's the 3 pairs of eyes. 3 pairs of eyes daw that mothers have to have. That's on the standard model as the angel. The Lord nodded. 1 pair that sees through closed doors when she asks, what are you kids doing in there? Pero alam niya, nakikita niya kahit closed doors, ang ginagawa niya dyan. When she already knows. Another here in the back of her head, parang Another here in the back of her head that sees what she shouldn't, but what she has to know. And of course, the ones here in front that can look at a child when he goops up and say, goops up yung nagkamali. Diba? Merong kalokohan na ginawa. And say, I understand and I love you without so much as uttering a word. Okay? So, 3 pares ng mga mata meron siya. Lord, said the angel, touching his sleeve gently, go to bed. Sabi ng angel kay Lord, pahinga ka na. Tomorrow, sabi niya, tomorrow, hindi pa natatapos yung sinasabi niya, I can't, sabi ni Lord. I'm so close, sabi ni Lord, I'm so close to creating something so close to myself. No? Etong kinrate ko to, eto na yung pinakamalapit na model na kapareho ko. Kagaya ko, sabi ni Lord. Already, I have one who heals herself when she is sick. Can feed a family of 6 on 1 pound of hamburger. Diba? So, ibig sabihin, talagang ang mga nanay, master sa economics. Paano mapagkakasya ang 3 tuyo, diba, sa 6 na magkakapatid. Diba? So, medyo may pagka economic major ang mga mothers. Diba? Kaya nilang, alam mo yun, yung liit ng budget para sa isang malaking pamilya, ang ibig lang sabihin nun, na pagkakasya nila. Ganun ang mga mothers, mga magagaling na mathematician. Okay? Mga magagaling yan na mga mathematician. Okay? So, saan tayo?
and can get a 9-year-old to stand under a shower. Galing. Master of multitasking nga. The angel circled the model of a mother very slowly. Ano yung comment ng angel? Anong comment niya? It's too soft. She shy. Sigh. Bakit? Babae ba yung angel? Siguro, babae. But, it's too soft, sabi niya. But, she's tough. Diba? Anong tawag doon? Yung paradoxically, parang kabalintunaan. Diba? Soft and yet tough. Diba? So parang kabalintunaan yun eh. Soft siya, soft-hearted, and yet siya ay merong toughness sa kanya. Said the Lord excitedly, you cannot imagine, sabi niya, what this mother can do or endure. Ang kaya niyang gawin at ang kaya niyang tiisin. Kaya nga, tough siya. Soft and yet tough. Okay? Can it think? Sabi ng angel, nag-iisip ba yan? Not only can it think, but it can reason and compromise. So, pagdating sa diplomasya, numero 1, ang mga nanay. Okay? Next. Finally, the angel bent over and ran her finger across the cheek, sa pisngi ng model. There's a leak, sabi ng angel. I told you, you were trying to push too much into this model. Sa sobrang, alam mo yon, sa sobrang, anong tawag doon, nung specs, nung model pagkakagawa, sabi niya, meron siyang, hindi niya kaya. Hindi niya, parang it's too much for her to handle yung mga specs na inilalagay mo sa kanya. Diba? Hindi niya kayang i-handle. Kaya merong siyang leak, sabi niya. And then anong sabi ni Lord? It's not a leak, said the Lord. It's a tear. Yung luha. It's a tear. What's it for? Para saan yung tear? Sabi ng angel, it's for joy, sadness, disappointment, pain, loneliness, and pride. And then, sabi ng angel kay Lord, you're a genius. Anong sabi ni Lord? The Lord looked somber. I didn't put it there. Parang it's just automatic na nandun na. Diba? So, parang natural na yun sa kanya, no, dun sa isang mom. So that's how God, somehow mga kapatid, may malaking katotohanan na nandoon sa artikulang yun na sinulat ng author. Kaya nga nung binabasa ko to, naalala ko ulit yung Proverbs chapter 31. Yung description of a godly mother. So, basahin po natin at doon tayo magtatapos. Okay, tapos ka agad, ano? Okay. Proverbs 31, verse 10 hanggang 31, the Message translation. Verse 10. Anong sabi ni King Solomon? Ano raw? A good woman is hard to find. Mga kalalakihan, mga batang lalaki, mga binata, anong hinahanap ninyo ngayon na katangian sa isang babae? Maganda. Sexy. Dapat Coca-Cola, alam mo yung Coca-Cola bottle. 1.5. Okay. Hanapin daw natin yung good woman. Di ba? A good woman. Based on character, not on looks. Kasi yung looks nga naman, nagbabago, di ba? Di ba? Si Marilyn Monroe,
Di ba, sino yung mga magaganda noong mga 1960s? Hollywood stars. Hindi pa ninyo inabot. Hindi ko rin inabot, kaya nagtatanong ako eh. Di ba? So, tignan mo sila ngayon. Di ba yung mga ganong shape? Ngayon, pag ganito na. Di ba? Pero kapag character-wise, hindi nagbabago yan eh. Di ba yung character, mas nagde-develop pa yan habang tumatagal ang panahon. So, kapag mabait, mas lalong bumabait, mapagbigay, mas lalong nagiging mapagbigay. Kaya nga, hindi na ako makakahanap ng kasimbait at kasimbuti ng aking asawa eh. Kahit maging binata ulit ako, siya pa rin ulit liligawan ko. Totoo yun. Pag may dumahong maganda, napapatingin lang ako. Wow! Kasi in nature, di ba? Kasi bahagi sa pagkaka-create ng Diyos sa atin, yung i-admire yung maganda. Di ba? Napakagandang pagkakalikha ng Diyos. Pero pagkatapos kong tingnan, in-admire mo lang. Di ba? In-admire mo lang. Ang ganda. What a beautiful creation of God. Amen ba yan, mga kalalakihan? Amen. Okay, i-admire nyo lang. I-appreciate nyo yung the beauty of God's workmanship. Diba? The beauty of God's creation. Okay? Tama ba yun, Che? Sabi ni Archie, patay tayo dyan, pastor. Okay, tuloy natin. Baka saan tayo mapunta? Okay. So, a good woman is hard to find and worth far more than diamonds. Kasi saan yun, Jervin, nung magpunta tayo sa may, yung may wakeboarding, sa may Nuvali. Di ba meron mga nagsiswimming doon, mga nakatupis lang, yung mga mata. Kahit nandun yung mga girlfriend nakatingin. Tapos, tumitingin lang, siyempre, yung ina-appreciate mo lang yung kagandahan ng nilikha ng Diyos. Nagpapaano pa yan, no? Okay. Sabi niya, so ang good woman, kinumpare niya, sabi niya, worth far more than diamonds eh. Mas sigit pa kaysa mamahaling diamante. Imagine yung comparison, mas sigit pa. Di ba? Asawa mo, papipiliin ka. Iyaharap sa'yo. Pili ka. Ito, asawa mo. Ito, diamante. Anong pipiliin mo? Diamante, siyempre. Ang sama, ang sama. Pero ganun siya kinumpare ni King Solomon. Hard to find Diba? So, tuloy natin, verse 11. Her husband trusts her without reserve and never has reason to regret it. Hindi raw siya, sa Tagalog yung regret, nagsisisi. Minsan may mga lalaki, nagsisisi ako na ikaw ang pinakasalan ko. Pero kung sabi niya, good woman yan, hindi niya yan pagsisisihan. Amen? Amen ba yun, mga kalalakihan, mga tatay? Amen. Parang si Brother Celso na may pinakamalakas na amen. Siya lang yung kumbinsido doon sa sinasabi ng verse 11. Okay. Never spiteful, she treats him generously all her life long. Then imagine, sabi niya, she shops around for the best yarns and cottons. Businesswoman siya, no? Enjoys knitting and sewing. She's like a trading ship that sails to faraway places and brings back exotic surprises. Ano kaya exotic surprises? Ayos sa translation. No? Yung pagbalik niya, meron ng no? Pagbalik niya sa bahay ninyo, meron ng ano yan, yung bakal sa gitna. Ano yan, yung
Paul, yung Paul, exotic. Paul, ano na? Okay. Exotic surprises daw eh. And brings back exotic surprises. Okay. Okay, verse 15. She's up before dawn, preparing breakfast for her family and organizing her day. Diba? Ang galing naman. Tawa kayo ng tawa dyan, ha? Mukhang parang relate kayo, ha? Okay. So, tuloy natin. Pakibasa, verse 16. She looks over a field and buys it. Then, with money she's put aside, plants a garden. First thing in the morning, she dresses for work, rolls up her sleeves, eager to get started. She senses the worth of her work, is in no hurry to call it quits for the day. Verse 19, she's skilled in the crafts of home and, ano yan? Ano yan? Okay, diligent in homemaking. 20, she's quick to assist anyone in need, reaches out to help the poor. A super mom nga to. Diba? Description niya ng isang super mom. She doesn't worry about her family when it snows. Their winter clothes are all mended and ready to wear. 'Di ba? Kasi meron siyang kasabihan na kapag maigsi ang kumot, matutong mamaluktot. Kaya pagdating ng meron siyang kapag may sinuksok, may madudukot. Yeah? So yan siya. Okay. Tapos meron din siyang isa pang kasabihan, ang panlalamang sa kapwa, hindi, iba yun. Okay. Iba yun. She makes her own clothing and dresses in colorful linens and silks. Her husband is greatly respected when he deliberates with the city fathers. She designs gowns and sells them, brings the sweaters she knits to the dress shops. Her clothes are well-made and elegant, fashionista. Okay? And she always faces tomorrow with a smile. When she speaks, she has something worthwhile to say, full of wisdom. And she always says it kindly. She keeps an eye on everyone in her household and keeps them all busy and productive. Verse 28, her children respect and bless her. Okay? Her husband joins in with words of praise. Pinapupurihan siya. Many women, sabi niya, have done wonderful things, but you have outclassed them all. Nahigitan mo sila. Diba? Very unique naman kasi yung mga mother eh. No, unique sa bawat pamilya, unique sa bawat mga anak na meron sila. Charm, sabi niya, verse 30, charm can mislead and beauty soon fades. Nawawala yan, sabi niya. The woman to be admired and praised is the woman who lives in the fear of God. So, isang sekreto ang itinuturo sa mga kalalakihan, mga kabinataan ng verse na to, hanapin mo yung babae na merong pagkatakot sa Diyos. Merong pagmamahal, pagkatakot at paggalang sa Diyos. Kasi kapag ganun ang pipiliin mo, yung mga susunod, it will just follow. Amen? Amen ba yan? 31, give her everything she deserves, festoon her life with praises. So, ganyan po ang pagkaka-describe ng salita ng Diyos sa isang godly mother. No? So, malaking bagay. Alam natin, maraming mga bagay na na-accomplish dito sa mundo dahil sa mga nanay. Maraming mga taong nagtagumpay, Abraham Lincoln, di ba? Mga US presidents, mga preachers, mga mabubuting tao, no, kapag tinanong sila kung ano yung naging sekreto ng kanilang success, bumabalik sila dun sa kanilang nanay na nagturo sa kanila ng mga mabubuting
bagay. At naniniwala ako, mga kapatid, na yung mga nanay na nandito sa JCPFTC, maganda ang turo sa kanilang mga anak. At nagiging matagumpay ang inyong mga anak because of you. Dahil dun sa itinanim mo, dahil dun sa pagkakamolde mo sa kanila. So, mga nanay, once again, Happy Mother's Day sa inyong lahat.